Dear Tita Elle, good evening po sa inyo. Pwede nyo na lang po akong tawagin sa pangalang Maya and I am 25 years old. Meron po akong boyfriend and actually, siya po ang una ko. Nagkakilala kami sa unang work ko sa BPO at mas matanda siya sa akin ng almost 3 years. Okay naman po kami. I believe going strong naman kami sa 8 months na relationship namin. Kahit pa hindi na kami magkasama sa work ngayon, wala naman akong nababalita ang anything na issue o pwedeng i-concern sa relasyon namin. Sabi rin ng mga dati kong ka-work, kung paano ko nakilala sa office as a good boy itong si Boyfie. Good boy pa rin hanggang ngayon naman. Siguro kaya medyo alanganin ako sa concern na ilalapit ko sa inyo, Tita Elle. Parang he's too good for a boyfriend na kasi para paghinalaan ko pa siya. Actually, it's not about third party. And ayun, honestly, lately, may mga kakaiba akong napapansin sa kanya na nagli-lead sa akin to doubt his gender. Ganon? Kasarian. Ay! Ano kasi, Tita Elle, di naman sa hinahanapan ko siya or gusto ko siyang bilangan, pero I noticed na pag lumalabas kami, medyo may pagtitipid na nagaganap on his part. Hindi ko naman gusto yung mag-all out gasto siya, pero basta alam niyo naman yung pag tinitipid kayo ng kasama niyo, di ba? Tapos pag mga tropa niyang lalaki ang kasama niya, mas madalas siyang taya. Inuman, food trip, road trip, pati pag gasolina. Sagot niya. Grabe. Oo nga, no? Kulang na lang pati membership fee sa gym, i-autodeduct sa kanya, tita. Hindi ko tuloy maiwasang magduda sa gender niya. Especially, sobrang gugwapo ng mga kaibigan niya. Tingin niyo ba, Tita Elle, may basihan bakit ako kinukutuban sa kanya? Nagigilty tuloy ako. Mahal ko yung boyfriend ko pero kusa lang talagang minsan na inaatake ako ng tamang duda sa kanya. Please, pa-help naman po, Tita Elle, na ma-clear ang doubts ko and fears. Ano ba talaga? May doubts and fears ka ba talaga, Mars? Maraming salamat po, Tita Elle. Nagdududa. Chiret! Kasama talaga yung susulat, ha? Nagmamahal, Maya. Okay, Maya. Hindi ko alam if you need to pay, chareng, or you need to fly, Maya. Pero himay-himayin natin yan. So, ilang taon ay ilang months na kayo magjowa? 8 months? Tama ba? Tama, di ba? 8 months pa lang kayong magjowa. And hindi na kayo magkasama ngayon sa trabaho. 8 months is, I guess, too early for you to think na may, may mali sa gender niya o parehas kayo ng gusto na sexual preference, no? Kasi 8 months pa lang kayo. What if he was, or what if he is indeed just a super good boy? Kasi kumbaga nasa ano pa lang kayo nasa simula pa lang kayo ng relasyon. So it's too early to judge him kung siya ba ay, alam mo na, dahil lang marami siyang poging kasama tuwing lumalabas sila at nagiinuman, food trip, and everything. Pero alam mo, bakit, Maya, hindi kaya kapag magro-road trip sila, mag-a-outing sila, at mag-food trip sila, bakit hindi ka kaya sumama? Oh, para mabawasan yung doubts mo. Hindi ka ba niya pinapayagan na sumama? Sinasabi ba niya it's a boy thing? Ganon? Pagdating dun sa ramdam mo naman kapag ikaw ay tinitipid.
Ang tanong ko is, baka naman kasi, petsa de peligro tuwing lumalabas kayo, baka nasa-short rin ng kuya mo. Hindi kaya? And alam mo, dun sa puro pogi yung kasama niya, pag nagro-road trip or wherever na siya pang nagpapagasolina, alam mo, ang isip ko nga dun, baka naman nga, alam mo na, puro lalaki sila, tapos sila magkakasama, pero baka meron silang ka-meet up na girl. Hindi naman kaya ganun. Kasi maraming possibilities, pero kalma ka lang muna. Kasi 8 months pa lang naman kayong magjowa. How invested are you in this guy? Yan yung tanong ko sa'yo. How invested are you sa kanya? And how invested is he sa'yo? Sino ang mas invested with regards to feelings and everything else? Ikaw ba o siya? Kasi 8 months pa lang kayo eh. Kung nagdududa ka, pwede bang bawasan mo ng konti yung pagmamahal mo sa kanya? Can you step out of the picture for kahit na konti lang, saglit lang, para makita mo kung ano ba talaga yung sitwasyon? Kung talaga bang girl din siya o guy din ang gusto niya? Kung meron siya mga friends na friends mo rin, at kung meron kang mga katrabaho dati na sinasabing kung anong iniwan mo siya pa rin naman dito, di tanungin mo na ng derechahan. Wala bang record yan ng bahid ng pagka-green ang favorite color? Di ba? Para mawala na yung duda mo. Pero kung if I were you, siguro bibigyan ko muna siya ng benefit of the doubt. Kasi 8 months pa lang naman kayo. And you said na smooth naman yung takbo ng relationship nyo. 'Di ba? Okay naman kayo. Na minsan inaatake ka lang ng pagkaaning mo, kaya nagkakaganyan. If you are insecure about the relationship, maybe you could tell him honestly, sa isang beses na nag-uusap kayo o lumabas kayo, sabihin mo, medyo na-insecure ako kasi siguro simula nung hindi na tayo magkasama sa work. 'Di ba? Then on his part, trabaho niya or yung parte niya, kailangan i-assure ka niya na ikaw lang, wala nang iba. Ikaw lang ang babae kasi lahat lalaki. Ay! Wala, sorry. Hindi, na ikaw lang talaga at wala nang iba, lalaki o babae man. Ganon. 'Di ba? But huwag mo sasabihin sa kanya na nagdududa kang, girl siya. Huwag mo nang sasabihin 'yon. Sabihin mo lang, I feel a bit insecure kasi nga simula nung hindi na tayo magkasama sa trabaho, kung ano-ano na yung naiisip ko. Yun, ganun na lang. Tapos sabihin mo, medyo nagtatampo ako. Kasi bakit ganun? Pag yung mga friends mo, kasama mo, parang mas nag-i-enjoy ka sa company nila, kesa sa atin. 'Di ba? Baka naman pwede akong sumama sa mga outing nyo for me to get to know your friends more. 'Di ba? Ganun ang style, Mars, para makilala mo rin yung mga boylet na pogi. Ay! Hindi ba? Ganun ang style. Ganun. Sabihin mo, sama ka para mas makilala mo yung mga barkada niya. Okay, Maya, huwag ka munang lumipad. Do not fly away from the relationship first. I-assess mo muna. Konting assessment pa. Konting pagkilatis at pagkilala pa, Maya. Okay?